Lord, minsan pa sa hapong ito, maraming salamat sa pribilehiyo na patuloy mo kaming nagagamit upang dumami po ang mga kaluluwa na madala namin sa paanan mo. Tulungan mo po kami na patuloy na bumaba ang presensya mo sa aming kalagitnaan ngayon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, O Diyos, saan man may dalawa na nagkatipo ng dahil sa iyo, nandirito ka sa aming kalagitnaan. At wini-welcome namin ang Espiritu mo sa bawat isa sa amin, saan man kami naroroon ngayon, mga nakaupo man o may nakatayo man, Panginoon. Patuloy kang maghari sa buhay namin, mamuhay ka sa puso namin, at loobin mo na patuloy ka naming maparangalan sa araw na ito na aming ipinaglingkod sa iyo. Puspusin mo po kami ng iyong kagalakan. Alisin mo po lahat na namang mga kasakit at karamdaman na daladala namin ngayon habang kami ay pumaparito sa lugar na ito. At loobin mo, Diyos, sa pamagitan ng pakikinig, mabuksan ang aming mga mata, makakita kami ng mga bagay na hindi pa namin nakikita o nahahawakan ayon sa iyong kalooban, maging yung aming pandinig, linisin mo ng banal mong dugo yung aming tenga, yung aming puso, i-connect mo ito sa iyo, Panginoon, at loobin mo na mula sa oras na ito, mapokus kami sa pakikinig sa pangangaral ng salita mo. Salamat po, Ama. Muli ang kalooban mo ang siyang patuloy na mangyari at maghari sa buhay ng bawat isa sa amin nandirito ngayon. At ito po ang aming samo at dalangin sa pamagitan ng banal na lingkod na si Jesus. Lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At tingnan po natin yung ating katabi sa kabila at sabihin mo po, nagagalak ako na nakita kita ngayon. Sa kanan naman po. Amen. So, ano po yung mga hitsura ng inyong mga katabi? May nakasimangot ba? Tandaan po natin, ang lakas natin ay nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Kasi kung wala po ang Panginoon, wala din po tayo dito. Amen po. So, may mga inaantok po ba dyan? Yan, sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi po kayo aantokin ngayon. Amen po. Kung paano po na ginawa po ng Panginoon kaninang umaga, wala pong nakatayo. Amen. At lahat po talaga ay binigyan ng Lord ng spirit of submission ng pakikinig. Kaya ngayon po, makinig po tayo at sisiguraduhin ko sa inyo sa habag at tulong ng Panginoon, may mawawala sa inyong mga katawan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Uli po, titingnan ko po yung inyong mga mukha ngayon. Yan. So, siguraduhin niyo po na kayo po ay magalak. Amen. Sapagkat sabi nga, kapag kayo ay pumunta sa tahanan ng Diyos na kayo ay malungkot, ibig sabihin, kayo ay wala sa presensya ng Diyos. Kaya ang nagpapahiwatig po na ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin dahil tayo ay magalak. Yan, smiling. Tingnan nyo yung mga katabi. Naka-smile ba? Hindi yung napipilitan lang. Amen. So alam nyo po, katulad po kaninang umaga, ang ating pong pag-aaralan ay isa po itong pagtuturo na akala natin ay okay na yung ating paglilingkod pero hindi pa pala. So, ang revelasyon po ng Panginoon ngayon ay napakaganda at pinapaalala ko po sa inyo kapag po naramdaman nyo ay parang ako yata ito. Sabihin nyo po, salamat Panginoon. Amen. Ang mensahe po ng Diyos ay para sa ating lahat. Hindi po ito para kay Venus, hindi po ito para kay Nanay Josephine, hindi para kay Nanay Mila lamang, kundi para sa ating lahat. At bago ko po ito na ituro po sa inyo, ito po ay itinuro po sa akin ng Panginoon. Kaya ito po ang revelasyon sa atin ngayon. At nandyan po nga sa ating screen ang pamagat ng ating pag-aaral, The Gap of Obedience in Submission. Ayan, so, nandyan. The gap of obedience in submission. So, kung mapapansin po natin,
So kung iisipin natin, napakasimple po na pananalita. Yung mga may pinag-aralan, may karunungan, baka ang kala nila ay iisa lang naman ang kahulugan niyan. Tama po. Kaya nga may gap. A gap between obedience and submission. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin nito, itong dalawang word na ito, obedience and submission, may connection po ito, pero malaki ang pagkakaiba. So yan. So there is a connectivity in each other between obedience and submission. Amen. But it's a big difference. There is a big differences between the two. Kung iisipin natin, konektado silang dalawa. Sabi nga ni Apostle Paul, kapag pinagsama mo sa paglilingkod mo ang pagsunod at pagpapasakop, ito ay magkasama. Couple. Amen po ba? Hello. Saan kayo nakakita na couple nga hindi magkahiwalay. Ibig sabihin, magkasama sila. So, mayroon po siyang connection, pero mayroon itong malaking pagkakaiba. Bakit? Sometimes, obedience and submission has a root. So, mayroon silang ugat na sa pananaw ng ibang tao, akala nila ay magkapariho ang kahulugan nito. Pero pag inaral po natin ito ay mas malalim. Mayroon itong malaking pagkakaiba. Amen po ba? Tingnan po natin ang ibig sabihin ng obedience. Obedience means it refers to the character or it refers to the compliance with an order. There is sa obedience na tayo. Compliance with an order, it deals with our responsive action towards authority. So, ayan. So, ito daw po ay nakapaloob. Amen. Sa ating usapin na kung saan mayroong pagpapasakop sa namamahala sa atin. Ito naman po yung kahulugan ng submission. It deals with action doon po sa utos or there's a connection where in the same word, obedience. So may connection din silang dalawa sa word na pagsunod at pagpapasakop. This refers also to the character of a person. Yung submission po, refers din po ito sa character ng isang tao. At ganun din po ang pagpapasakop. This refers also to the character or reaction of a person. Let's say, sa obedience po, okay. Yan. Kapag mayroon siyang, sa pamamagitan ng pagsunod, mayroon siyang narinig na tinig na pag-uutos. Kaya nga tayo nagre-react na, okay. Amen? Pero pagdating po sa pagpapasakop, ganun din po ito. Nagre-represent din ito sa character ng isang tao. Amen? Sometimes a person is obedient but he's not submissive. Totoo po yun. Minsan ang isang tao, siya ay masunurin. Pero hindi naman siya nagpapasakop. Amen po ba? Kaya po sa ating pakikinig ngayon, evaluate po natin ang ating mga sarili. Dadalhin tayo ng Panginoon doon sa aspeto ng buhay natin na mayroong katanungan, saan ba ako ngayon sa dalawang ito? O ito ba ay nai-apply ko pareho sa buhay ko bilang isang lingkod ni Kristo o bilang isang mananampalataya kay Kristo? Amen po ba? Amen? So, inuulit ko po, minsan ang pagsunod ay sumusunod lang ang isang tao, pero hindi siya nagpapasakop. Let's say, sa ating pong GC, marami po, kahit ulit-ulitin po natin 20 times, 50 times, 100 times tayong mag-submit. If we are not obedient, it is nothing in the eyes of the Lord. Kaya kapain po natin ngayon yung ating mga sarili. Huwag po kayong ma-open sa revelasyon na ito ng Panginoon. Hindi ko po ito ginusto, ngunit ginusto ng Diyos. Amen po ba? Amen.
Minsan ang isang tao, masunurin siya, pero hindi siya nagpapasakop. At minsan naman, nagpapasakop siya, nagsasubmit siya, pero hindi siya nasunod. Amen po ba? So hanapin po natin ngayon ang ating mga sarili sa dalawang ito. Obedience deals with our responsive actions towards authority. Pagsunod. While submission, the action or fact of accepting or yielding to a superior force or the will of authority of another person. So ito yung pagpapasakop, pagtanggap o sandig natin sa isang superior na puwersa, malakas na puwersa sa pamamagitan ng pamamahala ng isang tao. Amen po ba? That's what we call submission. Amen. May nakukuha po ba kayo doon sa kahulugan ng ating revelasyon ngayon? Makipagbukas po kayo dyan sa Hebreo chapter 13 verse 17. Buhay po ang salita ng Diyos. Amen? Talaga ito ay tatagos sa ating kasuan, sa ating mga kalamnan at sa ating mga kaloob-looban. Amen po ba? Hebrews chapter 13 verse 17. Ano pang sabi dyan? Nandyan po yan sa screen. Sundan niyo po yan. Wala pong problema kapag Tagalog ang ating Biblia, tatagalogin ko po yan sa inyo. Obey your leaders and follow their orders. They watch over your souls without resting. Since they must give to God an account of their service, if you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that would be of no help to you. Ano po ang sabi diyan sa Tagalog? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ngunit kung hindi sila'y namimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang sabi po sa salita ng Diyos, pasakop daw po tayo at sumunod sa namamahala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Katulad po sa buhay po naming mag-asawa bilang pastor, we are to submit to God. Amen po ba? Hello. Lahat ng revelasyon ng Panginoon, ito po ay hinihingi natin sa ating Panginoon upang maibaba ito sa buong kongregasyon. Amen po ba? Hello. Kaya nga po, sabi nga, bilang leader, mayroon kaming pananagutang mga laga sa inyong mga kaluluwa at tandaan po ninyo, as a leader or as a pastors, mayroon kaming pananagutan sa harapan ng Diyos. Mananagot kami sa Diyos ukol dyan. Kung kami ay inyong susundin at magagalak din kami sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Amen po ba? At kung hindi, kami mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Tandaan po natin, kapag po namimighati ang ating mga na pinapasakupan o napapasakupan or yung nangangalaga sa atin kapag sila nagkaroon ng kapighatian sa atin, hindi po ito makakabuti sa inyo. As a pastor, if we are grieved, amen, kapag kami nag-grieve sa inyo, kapag kami nagkaroon ng sama ng loob sa inyo, hindi po ito makakabuti sa inyo. Amen po ba? Kaya nga po, ang nangyayari po ngayon, for that, para maiwasan na hindi kami mamighati, we just look unto Jesus, who is the perfecter and the author of our faith. Kasi kapag tayo tumingin sa tao, kapag tiningnan natin ang mga tao sa loob ng simbahan, baka hindi tayo makakapanatiling buhay. Amen po ba? Ibig sabihin, ang ministry nagiging patay.
Kasi ang pastor walang paninindigan. Tumitingin lagi sa tao. Amen po ba? Alam niyo po ba, as a pastor, hindi lahat ng panahon matigas ang kalooban ng pastor. Amen po ba? There are at times na mayroon din niya na namimighati sila. Mayroon din na panahon na nalulungkot sila. Mayroon din na panahon na sila din ay umiiyak. Amen po ba? Kasi alam niyo po ba, yung pinagkaiba po natin, we as your leader, as your pastor, and you as the sheep. Alam niyo po ba kung anong pagkakaiba? Lahat tayo may puso. Pero lagi niyo pong tatandaan, wala pong perpektong simbahan. Amen po ba? Kaya nga si Apostle Pablo, he distinctly exhorted us. Talaga nga, malinaw na pinapayuhan tayo ng Apostle Pablo na kung saan he encouraged us to do something. There are two things na pinapagawa si Paul sa bawat isa sa atin. At ano ito? Ito yung number one, we must obey those who rule over us. Dapat daw po nating sundin kung sino man yung namamahala sa atin. And number two, nasabi ni Paul na talagang iminamanikluhod niya sa mga mananampalataya. You must be submissive to those who rule over you. So kailangan daw tayong maging mapagpasakop sa mga namumuno sa atin. Amen po ba? Lagi po nating tatandaan, pamahalaan, spiritual na pamamahala, mayroong nakakataas sa atin. Amen po ba? Napakapalad po natin dahil ang ating denomination ay wala po itong mga board of director. O board, mayroon na, may mga namamahala, mayroong mga leader, board of leaders. Pag sinabing board of leaders, ikaw na tumatayo kapag ayaw ng isa sa board sa kongregasyon, pwede kang paalisin. Amen po ba? Totoo po yun. Kaya we are blessed na yung denomination natin ay hindi po ganun yung pamumuno. Amen po ba? Sometimes we were obedient but we are not willing or we are not eager to do something. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon o kalimitan na sumusunod tayo, pero sumusunod lamang. Hindi naman tayo willing, wala naman yung willingness sa atin. Amen po ba? Kaya lang tayo sumusunod dahil, kasi, inilagay kasi ako dyan. O, wala akong magawa, susunod ako. Amen po ba? Nasunod nga tayo, pero tayo pa rin yung nasusunod sa ating mga buhay. Amen po ba? Willingness deals with our attitude. Amen po? Yung willingness natin, ito ay sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Amen? Kaya nga, kung nagpapasakop nga tayo, pero wala naman tayo nga pagnanasa talaga na makagawa. Alam niyo po ba yung paglilingkod na mayroong willingness attitude? Ito po yung kahit wala si pastor, gumagawa tayo. Kahit na wala yung ating team leader, gumagawa tayo. Hindi tayo nakatingin, naku, wag na tayong gumawa, o wag tayong humayo ngayon, wala naman sina pastor dyan. Amen po ba? Nakaka-relate po ba? Amen. So, we're blessed dahil nga po, katulad po kahapon, kami po ay umalis, pumunta po kami ng Cavite, iniwanan po namin dito ang music team. So, dahil kami po ay nag-vigil po sa isang kamag-anak po ni Pastor, naglamay po kami kagabi. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon kasi they are disciplined. So, disiplinado po yung ating music team. So, iniwanan namin, nagpa-practice sila. They are submissive. Nagsasubmit sila. Nag-submit sila, nagpaka-uwi na. Thank you, Lord. Kasi pagdating namin, ay okay na. Tapos na ang practice. So, ganun po. Kahit po wala ang inyong leader, dapat nandun yung willingness na gumagawa tayo. Huwag lang yung kaya lang tayo sumusunod kasi kailangan natin na sumunod kasi nakatalaga tayo dyan pero dapat nandyan yung willingness attitude natin. Amen. The reason why if sometimes most of us
felt like not being fed in the ministry because our attitude is not right. So, nais ko pong ipaalala po sa inyo kung bakit minsan sa isang simbahan o sa isang ministry nakakadama na tayo na parang hindi tayo napapakain ng maganda. Parang hindi yung natitikman yung masasarap na putahe ng Panginoon na ibinababa sa isang pastor. Bakit nga ba? Alam niyo po ang katotohanan, hindi po si pastor ang may problema. Kundi yung isang tao na mananampalataya na hindi tama ang kanyang pag-uugali. Amen po? Mayroon siyang mapapakinggan pero ayaw niyang makinig. Amen? Hello? Kaya hindi nalago ang isang mananampalataya dahil sa kanyang maling pag-uugali. Ang isang mananampalataya na hindi lumalago kahit saang simbahan siya pumunta o lumipat, hindi siya lalago. Alam niyo po ba? Ang katotohanan kapag isa kang mananampalataya na lagi kang naghahanap na parang kulang, parang may hinahanap ako. Hindi ko maramdaman yung hinahanap ko dyan sa simbahan na pinasukan ko. Paano kaya yan? Pupunta kaya ako ngayon doon sa lugar na baka makita ko na doon? Alam niyo po, kaya tayo minsan nagkakaranas ng ganyan. Kasi nga po, mayroon tayong unwillingness na attitude. Ang isang mananampalataya kapag siya nagpaturo, nagpasakop at nasunod, hindi po pwedeng hindi siya lumago. Amen po ba? Kapag po tayo isang mananampalataya, nahanap tayo ng hanap, may nahanap tayong ibang putahe sa isang ministry, alam niyo po ba ang dating natin? Habang buhay tayo na naghahanapan, hindi natin masumpungan hanggang sa tumanda ka na. Hanggang sa ikaw ay napilay na hindi na kayang maglingkod. Doon ka ngayon magmamaniklod, Lord, pagalingin mo po ako. Pag ako gumaling, maglilingkod ako, hahayo na ako. Nung malakas ka, hindi mo binigyan ng pansin yung pangangaral, yung pagtuturo sa iyo, hindi ka nagpasakop at hindi ka sumunod. Amen po? Kabilang isang mananampalataya kay Kristo, ito na po yung panahon. Hindi na uso ang backslider. Amen. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa pamagitan ni Haring David sa kanyang anak ni si Haring Solomon, anak, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, tatanggapin ka niya. Pero kapag ikaw ay tumalikod, tatalikuran ka rin niya habang buhay. Huwag nating hintayin na ang Diyos ang tumalikod sa atin. Amen po ba? Habang mayroon pa tayong tinig na napapakinggan, makinig na tayo. Baguhin na natin yung ating mga pag-uugali. Amen po ba? Hello? Are you there? Praise the Lord. Sabi dito, the reason why if sometimes most of us felt like not being fed in a ministry because our attitude is not right, is that though we are obedient, you are not willing. Kahit daw na tayo ay sumusunod, pero hindi naman tayo willing, hindi naman okay sa ating kalooban yung ating pagsunod. Amen po ba? Remember, if we are willing to hear the message from God through our pastors, the heaven will be open upon us. Makakakita tayo ng mga bagay na ito na pala yung hinahanap ko. Magkakaroon tayo ng pagnanasa na, Lord, ito na pala yung simbahan na gusto kong puntahan, na nakikita ko, natatanggap ko dito yung gusto kong matanggap sa buhay ko. Ibig sabihin, mayroon kang willingness attitude na makinig ng pangangaral. Kapag wala tayong willingness attitude na makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Darating ang tendency na makalipat kaya doon sa ibang lugar. Baka nandoon yung hinahanap ko na pagtuturo. Amen po. Alam niyo po ba, nakakaawa lamang yung simbahan na inyong malilipatan. Kasi without your knowing, at kapag hindi alam ng pastor na nililipatan nyo na kayo ay na isang rebelde sa simbahan na inyong inalisan,
Kawawa naman sila. Dahil doon ka magkakalat ng lagim ng kaitiman ng puso mo. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. No offended. Kaya maging matatag po tayo. Huwag tayong patitinag. Walang perpektong ministry. Walang perpektong tao. Amen? Kahit pastor ka na, minsan may kahinaan ka pa. Pero lagi kong sinasabi katulad ng mga nakaraang gabi sa aming pagmi-mentor. Kapag kayo na-notice nyo kami or either si pastor or ako, mayroon kayong nakita sa amin na parang hindi nyo nagustuhan, you are welcome na kami ay iyong kausapin. Amen? Pwede kayong magbigay ng feedback. Ay nay, bakit naman ganyan ka? Bakit naman hindi mo ako kinamayan kanina? Bakit naman hindi mo akong initian nung nakaraang linggo? Hanggang ngayong linggo tuloy, dala-dala ko pa yung tampo ko sa'yo. Tandaan po natin, that's why we have leaders. Mayroon tayong mga leaders dahil sila po yung extension ng aming kamay. Para kayo ay maupuan, makamayan, at makausap. Amen po ba? Kasi as a pastor, marami po kaming mga designated na ginagawa. Amen po. Hello. Bilang na nga lang po yung oras ng itinutulog namin. Minsan, wala pang tulog. Bilang din yung oras na dapat namin na ikain. Kaya minsan, hindi na kami nakakakain ng tamang oras kasi nalipasan na kami. Amen po ba? Kaya, dapat maunawaan po natin yon. Hindi yung puro na lang yung negatibo ni pastor yung nakikita natin. Puro na lang yung negatibo ng mga kapatiran yung nakikita natin. Kapag minsan hindi kayo napansin ng ibang leaders, wag po kayong magtatampo. Hindi po kawalan sa isang leader o isang mananampalataya kay Kristo na lumalalim ang magpakumbaba. Lumapit siya mismo. Hoy sis, kumusta na? It's been a long time since I've seen you. Amen po ba? So, alam niyo po, it's my strategy. Kapag po medyo natatagalan yung mga kapatiran na hindi po nakakapagbisita dito sa church, Nak, it's been a long time. How are you today? Alam niyo po, sa pagiging submissive in obedient po ng iba natin na yung iba po na mga leaders sa church, kahit po dito sa music team. There are times na kapag nagkakaroon ng pagkakataon na kahit hindi mo sila isipin, sasagi sila sa isip ko. At kapag sumagi sila sa isip ko, chit-chat ko ang taong yan. Kukumustahin ko siya. Amen? Mayroon akong isang patotoo. Isang araw, mayroon akong naalala na isang miyembro sa music team. Naalala ko siya, chinat ko siya. Sabi ko, Nak, how are you today? Sabi ko, are you in work? Alam mo ang sabi sa akin, Nanay, nasa labas pa ako ngayon. Ba't mo alam? Sabi niya, ba't mo alam? Sabi niya, kitang-kita yung reaction niya doon sa chat niya, ang daming emoji ko. Ay, si Nanay nakita. Saan mo ako Nanay nakita? Kita mo ako, no? Sabi ko, no, hindi ako nalabas. It's just happen na naalala kita. Sabi ko sa kanya, ito lang ang word ko sa kanya na piniem ko siya. Nak, remember a heart of a mother to her son. Diba? Tayo bilang isang ina sa ating mga anak. Kayo naranasan nyo yan, diba? May pagkakataon kahit nagaano kasama ng isang anak. Darating sa isang magulang na hanapin niya ito. Amen po? Ganun po ang puso ng Diyos sa atin. Amen? Hello? Kahit na doble-doble na, kahit na repeated sin na yung ginagawa mo sa magulang mo. Kapag nandyan ka, minsan sasabi, alam niyo po, ang katotohanan, bilang nanay sa spiritual, as a parent, there are times na nararamdaman ko yung parang tinudurog yung puso ko. May nararamdaman ako na isang leader, yung nag-create siya ng kapighatian sa puso ko. Minsan ang sabi ko, Lord, if your will,
Your will be done. Kung kalooban mo na kaya ko na siyang harapin, ipasumpong mo siya sa akin. But if not, your will be done. Kaya kapag po mayroong naalis dito, ang prayer ko po, wag ko muna siyang makita. Bakit? Nihintay ko yung time ni Lord na healed na yung heart ko sa Kanya. As a parent, di ba? Sa isang, kahit nagaano kasama ang anak, kahit nagaano siya kapasaway, kapag siya umalis sa kanyang pamilya, masakit, di ba? Masakit. Naramdaman niyo po ba yan? Yan. Manhid po ang hindi nakakadama ng ganung pakiramdam. So nararamdaman ko yan. So alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dumadating po sa time na talagang siguro, time na talaga na pinapasumpong na ni Lord yung mga umaalis dito na nasasalubong ko na. Naharap ko sila ng matatag. Nakangiti ako as in walang nangyari. Kahit na sila dyan na natulo na yung kanilang uhog, inters na sila. Pero ako, ready na yung heart ko. Ibig sabihin, healed na ako. Ganun po ako. Hindi po ako basta-basta umaatake sa isang miyembro ng ministry na nagpapasya na siya'y umalis dito. Hindi po ako basta-basta ganun. Binibigyan ko siya ng panahon na mag-isip, panahon na magpahinga, panahon na hanapin ang kanyang sarili. Ganun po ako. Lagi po yan sinasabi kay pastor. So kapag handa na ako, Lord, handa na ba akong makasalubong siya? At inaadya naman ang pagkakataon na kakasalubong ko ang isang taong yan. At pag dumating yung time na yun, matatag na yung heart ko, hindi na ako apektado. Kahit na siya maglupasay pa siya sa kalsada ng kaiiyak, uy, tama na, baka sabihin ng mga tao, pinapaiyak kita. Amen. Pero sa ngayon nga naman, ay wala naman ng ganun. Wala naman na ganun dito sa ministry. Bakit? Dahil nga po, naturuan na, nahubog na, nadisiplina na dahil nagpapaturo sila. Amen po ba? Kaya dapat ganun po tayo. Huwag lagi tayo nag-iisip na ko, ano ba naman ito si pastor? Parang kulang-kulang naman lagi ang pagtuturo. Hindi naman ako nasisiyahan. Parang laging hungkag ang haba-haba ng pangangaral, pero parang kulang pa rin. Alam niyo po, ang isang mensahe ng Panginoon, kapag po yan i-deliver ng messenger ng Panginoon, katulad po ngayon, kapag ko po ito pinutol, wala po itong saysay. So kailangan po ang isang mensahe, kailangan yan tapusin. Amen po? Kailangan nating tapusin kasi hindi natin mararamdaman kung mula pa pasimula kanina magpahanggang ngayon, kung yung puso ba ng bawat isa sa atin, durog na nga, mas lalo pang dinudurog ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan that God looks at our outward actions. Amen po ba? And at the hidden attitude of our heart. So ang Panginoon ay laging tumitingin sa panlabas nating kilos at ito ay nakatago sa pamagitan ng ating mga puso. Katulad po ng sinabi po ni Haring David. Amen po ba? Si Haring David ay nagsalita siya sa kanyang anak na si Solomon. Sabi niya sa pangalawang Kronika, chapter 28, verse 9. Hanggang 10 po yan. Ang sabi dito, as David spoke this word to his son Solomon, and to Solomon he said, my son, I charge you to acknowledge your father's God and to serve him with an undivided heart and a willing mind. He knows all our thoughts and desires. If you go to him, he will accept you. But if you turn away from him, he will abandon you forever. You must realize that the Lord has chosen you to build this holy temple. Now do it, and do it with determination. Anong sabi sa Tagalog? At ikaw naman, Solomon, anak ko, sabi ni Haring David, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip.
Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng Kanyang banal na templo. Magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan. Remember, we are chosen by God. Amen po ba? Hello. For this reason, the Apostle Paul exhorted us that only to obey, though over us, but also to be submissive. So hindi lang, sabi nga ni Apostle Paul, hindi lang daw po tayo susunod, kundi dapat tayong magpasakop. Kapag ginawa po natin ito, na sumunod at magpasakop, ang kasunod po nito ay pagpapala sa atin ng Diyos. Lalago yung ating pananampalataya. Tandaan po natin, kapag hindi tayo natutong sumunod at magpasakop, hindi tayo lalago. Lagi lang nating hahanapan ang Panginoon. Huwag po nating biruin na hanapan natin ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Amen po ba? Kung mayroon mang maghahanap, ang Diyos yun, hahanapan tayo. Ano ba ang ginagawa natin sa mga kakayanan na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos? Amen po ba? We have no right na hanapan natin si Lord. Dahil kung mayroon mang maghahanap, siya lamang yun. Amen po ba? Huwag natin laging isisisi sa Panginoon whatever circumstances or situation we have to face right now. Amen po? Anumang circumstansya ng buhay natin ngayon, anumang kinakaharap natin na problema ngayon o kapag subukan, huwag nating sisihin ang Panginoon. Sapagkat ang lahat ng iyan iniluloob ng Diyos na iparanas sa atin dahil walang pagsubok na ibibigay sa atin ang Diyos na hindi natin kaya. Amen? Hello? Napakabuti niyo po. Napakabuti ng Diyos sa buhay niyo sapagkat tinawag kayo sa katayuan na nandyan kayo. Buo, walang kapintasan, walang karamdaman, may kakayanang humayo, ipahayag ang katotohanan, mayroong kakayanang na magpatotoo sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyong mga buhay. Alam niyo po, nung ako po ay tawagin at si Pastor, nung tinawag kami ng Panginoon, nandun po sa napakalungkot na sitwasyon sa buhay. Ako po ay mayroong cancer sa ovaryo. By the time kung paano kong minahal ng lubusan ang sanlibutan, dumating yung panahon na hindi ko na maasahan yung mga minahal ko sa sanlibutan. Only God loves me most. Amen? Dumating sa panahon nung ako ay mayroong cancer, na almost 3 months ako sa ospital, doon ako tumira. Nag-undergo ako ng chemotherapy. There is no one of my friend na nakaalala sa akin. Wala man lang sa mga kaibigan ko na kasama ko araw-araw sa sanlibutan, kasama ko sa pagkain, kung saan-saan, ako pa ang taya, biyaya ng Panginoon. Di ko pinagmamalaki yun, pinapatuto ko lang sa inyo. Wala pong nagawa yung pakipagkaibigan ko sa sanlibutan. Nung naging kaibigan ko ang Panginoon, siya lamang yung naging kakampi namin. Alam niyo po bang nangyari? Sa isang building ng cancer patient, sa isang hospital, we are 15 patients. Alam niyo po ba ang katotohanan? Ako lang po ang binuhay ng Panginoon. Amen? Bakit ko po alam? Kasi yung 15 po yun na cancer patient, lahat po yan mayroong kaming koneksyon sa isa't isa. Kapag mayroong nalalagas sa bawat araw, pinapaalam po sa amin ng hospital. O si ganito, taga doon, taga Pampanga, o taga Bulacan, wala na, namatay na. Nung dumating sa point na tatatlo na lang kami, doon ko na hinanap ang Panginoon.
Si tatay, hindi pa siya marunong manalangin nung time na yun. Kahit na kamag-anak namin na magbabantay ay wala po. Wala po kaming naasahan kasi bawal. Kasi nga, kumo nga isang cancer patient, parang ang mag-aalaga sa iyo ay yung hospital na. Yung mga doktor, yung mga nurses na naka-assign doon sa hospital. So naranasan ko na inalagaan ako ng biyenan ko. Yung biyenan kong lalaki na kapag alaga sa akin na siguro straight na 1 linggo. Na kapag dumadating yung rooming na doktor paggabi, yung biyenan kong lalaki, nagtatago siya sa ilalim ng kama ko para hindi siya makita kasi bawal nga ang may bantay. Kaya ako binantayan ng biyenan ko kasi hindi ko na po kayang gumalaw ng mag-isa. Amen? Yung 2 kong kamay, parehas na yan, nakaswero. Yung swero na lumalakas yung immune ko, tapos yung swero na nagsasali ng dugo ko. Kasi ako'y sinasalina ng dugo at pinabawas naman, lumaagas naman yung dugo na sinasalin sa akin. Sabi sa akin ng OB-GYN ko sa hospital, ano ba yan? Ano ba yan, Elsa? Sayang nang isinasali ng dugo sa'yo, baldi-baldi na, nauula pa rin. Ano ba talaga? Hindi lang ako nakibo, nahihiya ako. Parang sa akin, nung panahon na yun, parang hindi ko matanggap na may nagsasalita sa akin ng ganun. Dahil nga sa ako ay nabubuhay ako na mayroon pa akong pride. Parang ayaw kong masaling yung pride ko. Sino ba to? Sino ba ito? Doktor ka lang. Nung time na yun ay medyo mayroong maipagmamalaki. Dahil nga wala kay Kristo, sino ba to? Parang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Sabi ko, may pera naman ako. Pero alam niyo po ba, lahat na pera, inalis sa amin ng Diyos. Ultimong mga alahas, inalis ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Bakit? Gusto ni Lord kapag tawagin ka niya, yung walang-wala ka, yung wala kang masasandigan, yung wala kang malalapitan kundi siya lang, bakit mapanibughuin siya? Alam niyo po ba, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi nila buhay ka. Kung totoo kang buhay ngayon, pagalingin mo ako. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Nung nasabi ko yun, parang bigla akong natauhan. Ba't ko pa nasabi yun? Di ko pa nga kilala ang tunay na Diyos eh. Katoliko pa ako. Kahit ilang simbahan ang pinasukan ko, hindi nag-iimpact sa akin ang salita ng Diyos. Bakit? I don't need a willingness attitude. Wala akong pagkagusto sa pakikinig. Amen. Kasi ang focus ko, kaya ako sumasama doon sa simbahan na yon dahil sa aking kaibigan. Amen. Kahit nakamag-anak ko na yung sumasama sa akin. Alam niyo po ba yung church ng Born Again na dinadaluhan ko for almost 3 years, wala akong naramdaman na ako'y na born again. Sa Ateneo de Manila pa. Hindi pa talaga will ng Panginoon. Talaga nung time na yun, as in talagang naranasan ko, natalikuran ko ang Panginoon. Pero napakapalad ko sapagkat nung lumapit ako sa Kanya, hindi niya ako tinanggihan. Amen? Hello? Nung sinabi ng doktor, isasalang na lang po ako. Imagine, 1 buwan akong kinondisyon. 1 buwan akong hindi pinakain. Swero lang ang bumubuhay sa akin. Kasi nga, aalisan na ako ng bahay bata. Kasi sa ovaryo yung cancer ko. Nung time na ako ay ipinasok na sa operating room, biglang nagdesisyon si pastor, ayaw niya akong patanggalan ng bahay bata kasi gusto niya pang magkaanak kami. Kasi nung time na yon, may perma siya. Natatanggalin yung 2 bahay bata ko. Anong ibig sabihin nun? Magiging baog na ako. Sabi ni pastor, wag. Nagalit sa amin yung doktor ng hospital. Nabantog kami sa buong hospital. Bakit? Para bang yung ginawa namin, parang binaypas namin yung kakayanan ng mga doktor na mag-a-assist sa akin. Sobrang hirap na dinaanan ko doon. Tapos in 3 months, ganun-ganun lang.
So sabi sa amin nung doktor, tinawag si pastor, halika perman mo ito, katunayan na walang pananagutan ang hospital o kaming mga doktor, ano man ang mangyari sa asawa mo. Perma siya. Alis kami. Alam niyo po ba nung lumabas ako ng hospital? Nakakatakot ang itsura ko. Ngayon ba nakakatakot ako? Yung buhok ko kasi ay kalbo. Payat. Parang ang edad ko, nung time na yon ang edad ko ay 33. Tapos kung tingnan nila ako, ang edad ko noon ay 67. Ganun po, katotohanan po yun. Mga kamag-anak na ni pastor, laging sinasabi pag ako dumadaan, as in pinaparinig sa akin. Sabi, ano ba naman yan? Nung time na yun, dahil wala pa nga kay Kristo, kung tawagin nila si pastor, si attorney, ano ba naman yan si attorney? Maghahanap na lang ng maging asawa, alagain pa. Matanda pa. Yung puso ko parang sobrang sakit sa pakiramdam, pero kailangan kong tiisin. Kasi nung mga time na yun, nararamdaman ko, gumagawa na ang Panginoon sa buhay namin. Kailangan kong panindigan yung kompromiso ko sa Lord. Lord, if you are alive, please heal me. Lumabas kami ng ospital. Walang kasiguraduhan kung ako mabubuhay o mananatiling o mamamatay o mananatiling buhay. Yun yung walang kasiguraduhan. Pero alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos. Unti-unti, gradually, gumagawa ang Panginoon sa buhay namin. Nakakilala si tatay, natuto na siyang manalangin kapag ako in pain dahil hindi na nga kami pwedeng bumalik sa hospital. Panay ang pray ni tatay. Pray siya ng pray, namamalayan niya, tulog na ako, nagigising ako, kinabukasan na. Pagdating ng kinabukasan, sasabi niya, kumusta? Sabi ko, anong nangyari? Basta ang alam ko, in pain ako. Pinapatulog ako ng Panginoon para na comfort niya ako. Hanggang sa ganun na, hanggang sa may umadap na sa amin na ministry. Amen? Ganun yung buhay namin. Ganun kahirap. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakabuti ng Panginoon sa buhay niyo kapag tinawag kayo na wala pa kayong nararamdaman, na wala pa kayong saklay, na wala pa kayong tungkod. Amen? Ako noon, hindi ako basta-basta nakakalakad. Kasi sobrang liit ng katawan ko, butot balat ako. Hindi nga halata na ako ay bata pa. Hindi ako halata sa edad na ako ay 29 pala nung time na yun. Kasi 33 nung kinasal na kami ni tatay, na as in full na kami sa Panginoon. Pero napakabuti po ng Panginoon sa buhay namin. Nandyan yung talagang sinunod namin yung pagpapasakop, pagsunod, ginawa namin yun sa Panginoon. Ito po yung resulta ngayon. We never turning around from God. Hindi namin naranasan na, Lord, pwede ba nga magpahinga muna? Lord, pwede mo nang mag-backslide? Kasi nahirapan akong tumingin doon kay kapatid eh. Alam niyo po ba, nung mayroong ministry kami na hindi pa kami ganito, hindi pa nag-independent ang church, parang ang hirap. Kasi mayroong nakakataas sa amin. Kahit na ako ay isang intercessor. Isang intercessor, masigasig ako sa intercessory team namin. Kahit saang kaming lugar na nagmi-mission kami. Patotoo ng buhay ko, kasi talagang live na patotoo yung buhay ko. Lagi akong naiimbita sa mga outreaches ng simbahan na kung nasaan kami noon. Bilang isang buhay na patotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay namin. Pero alam niyo po, nung kami na ginamit na ng Panginoon na ito na tayo, wala kaming alam. Si Lord yung nag-feed sa amin. Hindi kami naghanap, Lord, bakit ganito? Ba't hindi kami na-feed? Lord, i-feed mo kami para makapag-feed naman kami sa iba. Para matuto kaming mangalaga ng mga kaluluwa at makapagdala kami sa paanan mo. Amen po? At sabi nung doktor, alam niyo ba, hindi na. I will never conceive a baby. Hindi na daw ako makapag-conceive. Amen? Pero tingnan nyo nga,
ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng Lord, magkukonsib ka, manganganak ka, maglilihi ka. Sabi ng doktor, pag ikay nagbuntis, kailangan i-abort yan. Wow! Pag sinabing abort, nakakatakot. Parang buhay ka pa, dala-dala mo na yung, parang yung kaluluwa mo, sunog na sa impyerno. Kasi pumapatay ka na ng hininga ng tao na gustong mabuhay. Amen po ba? Bakit gustong ipa-abort? Kasi baka daw po walang tenga, baka daw po walang ilong, walang paa, walang kamay. Sayang lang daw. Nakakaawa lang daw yung bata, idadamay pa daw. Sabing ganun daw talaga. Pero napakabuti po ng Panginoon. Dumating sa time na naglingkod kami sa Panginoon. Pinagkalooban kami ng naglihi ako. Napakaselan kong maglihi. I was bedridden. Bedridden dapat. Laging may unan sa likod ko. Pero hindi ko po ginawa yun. Sa halip na mahiga ako ng mahiga, ang ginawa ko po, lagi akong sumasama sa misyon. Dahil napakasilan kong maglihi, lagi akong nagbabaon ng plastic. Bakit? Kapag ako nakadama ng gusto kong magbamit, may plastic akong dala. Mga kasama ko sa misyon, sa isang jeep kami, tuwang-tuwa kami na yung galak ba na naglilingkod ka sa ibang lugar? Marami kang na ginagamit ka para sa kaligtasan ng iba. Alaga ako ng mga kapatiran. Laging sinasabi, Elsa, wala pa kaming kongregasyon na ganito. Wala pa kayo. Elsa, hindi lang anak dadami sa inyo, kundi dadami ang kaluluwa na pangangalagaan nyo. Later na-realize ko, ito na nga yung propesiya sa akin ng mga nauna sa akin na nakakilala sa Panginoon. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya kapag tama ang motibo mo, tama ang buhay mo sa harapan ng Diyos, kapag ikaw ay sumunod at nagpasakop sa authority ng Panginoon, hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya tatanggihan. Pero hindi ko sinabi na perpekto na yung buhay namin sa ngayon. Mas marami, mas lamang yung mga trials na dumadaan. Hinahayaan ng Panginoon na dumadaan. Na minsan, alam ng mga kapatiran na lagi naming kasama dito. Alam nila kung anong mga trials ang dumadating sa buhay ng pagiging pastor. Amen? Naranasan ko ang parang nawala na ako ng lakas, na parang gusto ko na lang na humiyaw at iiyak ng iiyak sa harapan ng Panginoon. Yung sitwasyon na dumarating sa buhay natin as a pastor. Andyan sila, alam nila yan. Yung lagi-lagi naming mga kasama. Kaya alam niyo po ba, napakapalad niyo. Kung kami, hindi namin naranasan ang magkaroon ng magulang sa espiritual. Tayo, nandirito kami ni Pastor. Taos puso naming ibinibigay ang buhay sa Panginoon para ay maipaglingkod namin sa inyo. Kaya mayroon kayong magulang sa espiritual. Alam niyo po ba kung ano po ang buhay ng isang anak na walang magulang? Kung kayo nakaranas bilang isang anak na walang magulang, ganyan po ang sitwasyon ng isang mananampalataya na walang tumatayong magulang espiritual sa kanya. Yung gusto mong magpa-counsel, yung gusto mong humingi ng payo, wala kang malalapitan. Yung gusto mong maghingi ng panalangin, walang magpipray sa'yo. Amen po ba? Pero napakapalad po natin. Kasi kahit po 10 oras ng gabi, kumatok kayo, mag-PM kayo, tumawag kayo, kahit kami natutulog, gigising kami para sa inyo. Amen? Hello? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga ni Haring David sa kanyang anak, Solomon, alalahanin mo ang Diyos ng iyong ama na pinaglilingkuran niya at dapat mo ring paglingkuran ng buong puso, ibig sabihin undivided heart, ibig sabihin buo. Hindi hati, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/2, kundi buo. Undivided heart and a willing mind. Yung gustong gusto yung isip mo na maglingkod ka talaga sa Diyos.
Hindi yung napipilitan ka lang. Amen po ba? Naranasan natin ang walang Diyos sa buhay natin. Ano ang pakiramdam na wala ang Panginoon sa atin? Ang pakiramdam ng wala si Lord sa buhay natin, we are empty. We are nothing. We are in the dark. Amen po ba? Parang ang pakiramdam natin, yung covering ni Lord, yung protection niya, yung pag-iingat niya, wala sa atin. Pero kapag na kay Kristo tayo, lahat na pribilehiyo na mayroon si Kristo, sumasa atin yan. Amen po ba? Kaya alam niyo po ba, yung tunay at magandang intensyon, yan ang kailangan natin para hanapin natin ang Panginoon. Kapag tunay ang motibo mo na hinahanap mo na talaga si Lord, dapat panindigan mo yan. Amen po ba? Huwag ka nang iikot sa kaliwa o sa kanan man. We must straight down sa daan na kung saan masusumpungan mo ang tunay na kaligtasan at walang iba yon kundi si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Tanda natin, walang sino man ang makakapunta sa Kanya, walang sino man ang makakaranas ng kaligtasan kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We must accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen po? Hindi natin makikita sa kung ano-ano, hindi natin makikita yan sa Google. Kundi magbasa kayo ng Biblia at ituturo sa inyo ng Panginoon kung ito yung talatang yon. I am the way, the truth, in the life. John 14:6. Amen po ba? Hello? Kaya kapag mayroong nagsabi sa'yo, oy, nandun si Kristo ngayon, oh, punta tayo. Baka si Kristo na sinasabi niya nandun sa tubigan. O baka nandoon sa Tagapo, yung Kristo ng sabungan. Amen po ba? Si Kristo nasa puso. Tanungin ko kayo, kung kayo matatalino, nasaan si Kristo ngayon? Nakita nyo yung apo namin dyan na 1 taon. Pag tinanong mo, where is Jesus? Galing, di ba? Galing ni Lord. Kasi habang bata pa, yung bata, hayaan na natin na yung kanyang mindset ma-focus sa ating Panginoon, sa pagtuturo. Kasi habang lumalaki yan, hindi yan nalilimutan. Amen? Nasa puso. Minsan nililito nga nung mga tita niya, ay nandun nga eh. Kaya minsan sabi nung isang apo namin yung panganay, Mami, alam mo ba kung nasaan si Jesus? Hindi na siya bulol. Nandito, sa krus. Hindi, nandito na sa puso. Si Jesus Christ, yung kanyang ginawa para sa atin, nandyan sa krus. Amen ba? Amen. Hello. May natutunan po ba tayo? Sabi diyan sa Romans chapter 13 verse 1 and 2. Ano pang sabi diyan? Sabi diyan, let every soul be subject to the governing authorities. Obedience was coupled with a willing attitude. Tandaan po natin yan. Sabi nga, ang pagsunod ay kaakibat nito ang willingness natin, yung ating mga gawi, yung ating mga pag-uugali. Everyone must obey state authorities because no authorities exist without God's permission. And the existing authorities opposes what God has ordered. And anyone who does so will bring judgment on himself. Sabi sa Tagalog, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sa verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parurusahan. We can have a submissive attitude but not obedient. Amen po? Pwede tayong magkaroon ng pagpapasakop pero hindi naman tayo nasunod. Kaya nga sabi ko kahit 100 times kayong mag-submit sa ating GC9, prayer done. If you are not
disobedient, you are nothing in the eyes of the Lord. Amen po ba? Kaya kung babalikan natin sa 13 ng Hebrews, sa 17, dito ay talagang ipinapakita kung paano tayo magiging masunurin, hindi lang yung pagiging mapagpasakop. We can be submissive in attitude but not in obedient. Kaya kailangan, kung gusto mong sumunod ka at magpasakop ka. Amen po? Marahil mayroon sa atin dito na sumusunod pero hindi nagpapasakop, o kaya naman nagpapasakop pero hindi naman nasunod. Amen po ba? Ang pagsunod, maraming aspeto sa pagsunod. Lahat na kabuuan ng buhay natin dapat magsumunod tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Yung total surrender ng ating buhay sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Let's remember the story in a parable of two sons. Alam niyo po ba, mayroong dalawang anak? Kung kayo bumabasa ng Biblia, makikita nyo doon sa Matthew 21. Mula 28 hanggang 31, it is a parable of two sons that Jesus Christ told to His disciples. Sabi diyan, now what do you think? Nagtanong si Jesus Christ sa kanyang mga alagad. May kwento na siya, ito na. Ano ba sa palagay nyo? Sabi ni Jesus Christ. There was a man who had two sons. He went to the older one and said, Son, go and work to the vineyard today. Sa verse 29, sabi ang sagot ng anak na panganay, I don't want to. He answered, but later he changed his mind and went. Amen? Sa verse 30, then the father went to the other son and said the same thing. Sabi ng tatay doon sa pangalawang anak, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka. Sa bukirin. Sabi ng anak, Yes, sir! He answered, but he did not go. Diba? Para siyang galak na galak. Oo! Yes, sir. Parang ang yabang niya. Tinawag niya pang sir yung tatay niya. Yes, sir. I will go. Pero saan ka? Hindi naman siya pumunta. Kaya alam niyo po ba, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sa verse 31, which one of the two did what his father wanted? So ang sagot ng mga alagad, the older one, they answered. So Jesus said to them, I tell you, the tax collector and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. Amen? Kasi parang mga bata yung mga alagad noon. Alam niyo po ba, kung bakit nalimbawa ni Jesus Christ yung tax collector, si Zaccheo at si Magdalena, amen? Kung bakit sila nakarating sa kaharian ng Diyos dahil nung time na na-encounter nila ang Panginoon, agad silang sumunod at nagpasakop. Amen po? Kaya sila, sabi nga ni Jesus Christ, si tax collector at saka si prostitute, ay sila ay nakarating doon sa kaharian ng Diyos na nauna pa doon sa mga alagad. Amen? Nauna pa. Ngayon, baka mamaya, marami sa atin ang hindi pa nakakarating doon sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sumusunod nga, hindi nagpapasakop. O nagpapasakop nga, hindi naman nasunod. Saan ba kayo doon sa dalawa? O may pangatlo pang option. We must be obedient and be submissive. Amen? Hello? Kaya dito sa dalawang anak na lalaki, ang kinalugdan ng kanyang ama ay yung anak na panganay. Bakit? Dinanggihan nga niya. Hindi siya pupunta. Pero nagbago ang kanyang isip. Iniwan niya yung kanyang ginagawa at pumunta siya sa bukirin para magtrabaho doon. Yung magalak na sumagot ng, Yes, sir, I will go. Pero hindi naman pumunta. Amen po ba? Hello?
So obviously, to any parents would prefer to his son to say, "Yes, sir, I will go." And actually go with joy, not only obeying the command, but have also a willing attitude. So alam niyo po ba, ang parabola na ito nagpapakita sa atin na as a leaders that the core of meaning of sin is finally disobedience to the authority of God. Yun po talaga, pag sinabing core, yan talaga yung pangunahin. 'Di ba? Yung nangunguna na kahulugan ng kasalanan ay yung hindi pagsunod sa pamamahala ng ating Panginoon. Bakit? Kapag hindi ka sumunod, ibig sabihin hindi ka nasunod sa pamamahala ng Diyos. Kapag hindi ka nasunod sa authority, ano man yan, literal man yan, establishment man yan, trabaho man yan, kapag hindi mo sinunod ang nakakataas sa'yo, ibig sabihin nagkakasala ka sa pamamahala ng nakakataas sa'yo. Ganon din tayo sa Panginoon. Kapag hindi tayo sumunod at nagpasakop, we are disobedience to the authority of God. And that is a core meaning of sin. Yung hindi pagpapasakop at hindi pagsunod sa pamamahala ng Diyos. Evaluate po natin ang ating mga sarili ngayon. Amen. Alam niyo po ba, sa case po ng magkapatid na ito, nakukuha niyo po ba yung istorya? Yung tumanggi dahil may ginagawa, siya yung nagbago ang isip at siya yung pumunta para gumawa. At yung tuwang-tuwa na sumagot ng oo, pupunta siya, hindi naman gumawa at hindi naman pumunta. Amen po ba? And this openly case in many churches. Ito ay malimit. Nangyayari ito sa mga simbahan sa ngayon. Amen po ba? Mayroon tayong mga magagandang intentions. Minsan ngiting-ngiti tayo. Nakikipag-agree tayo sa pamamahala ng nakakataas sa atin. Gagawin natin. Pero, alam niyo po ba, hindi naman natin sinusunod. Minsan, napapagod na yung mga leader natin. Sis, bro, mag-church ka bukas, linggo bukas. Yes, sis, sisimba kami. Opo, sis, si brother mo nga, pinapaayos na nga yung sasakyan namin. Pero, dumarating ba sa simbahan? Wala. Kapatid, magsimba ka sa linggo. Opo, magsisimba po kami. Pagdating ng linggo, nandyan ba sila? Wala. Look at your seatmates. Hello? Kaway-kaway. Let's say we can call it a nice rebellion. Yung bang lagi ang para lamang anak ko, para nga matigil na si kapatid, sige nga, uuhan mo na nga kahit na hindi. Hello? May nakaka-relate ba dyan? Don't be fooled. Huwag po tayong mapandaya. This is a deadly rebellion with an attitude. Hindi ito nakakabuti sa kaharian ng Diyos. Kapag ganito ang ating mga pag-uugali, hindi ito makakabuti. Amen po ba? If we remember kung saan napako ang atensyon ng ating Panginoong Hesus doon sa mga churches, remember, 7 simbahan doon sa Book of Revelation na binati ni Jesus Christ ang bawat iglesia mula sa chapter 2, 3, 4, 5, 6, and 7 sa aklat ng Apokalipsis. Ang sabi ng Panginoon, I know your works, I know your deeds, even though you think you are alive. So sabi ng Panginoon sa 7 iglesia, alam ko ang inyong mga salita, alam ko din ang inyong mga gawa, at alam ko din yung inyong mga ginagawa ngayon, kahit na inyong mga kaisipan na kayo ay buhay pa. Kaya marami sa atin ang nag-aakalang sila ay buhay pa, pero saan ka? Sila pala ay patay na spiritually sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kasi laging kapag kapag pinapalo up, upo sis, hindi naman ako nakakalimot. Tandaan po natin, napakahirap kapag wala sa atin ang Diyos. Amen?
Napakahirap talaga. Hindi po biro ang wala ang Panginoon sa buhay ng isang tao. Madilim. Amen. Ang walang Kristo sa puso, pangit. Tingnan niyo mga katabi niyo. Amen? Magaganda ba? Hello? Kasi kapag may Kristo ka sa puso mo, kahit na yung reflection mo, blooming yan. Kahit wala kang ilagay na make-up, maganda ka. Kasi may Kristo ka sa puso. Kasi ang reflection natin sa panlabas na anyo, nagre-reflect yan kung ano ang laman ng kaloob-looban natin. Kapag ang laman ng puso mo kapighatian, kapag ang laman yan galit, puot, hinanakit, tampo, sigurado ang mukha mo madilim din. Totoo po. I'm not kidding. Totoo po yan. Pero, kapag si Kristo nasa puso mo, yung bang kahit na wala kang pera, magala ka pa rin. Masaya ka pa rin. Kaya hindi ka tumatanda. Tingnan mo si Nanay Mila. Senior na yan. Amen? Pero sino mag-aakala na senior na si Nanay Mila? I remember isang kabataan. Sabi nung isang kabataan, wag naman tumaas yung kilay ni Nanay Mila. Sabi nung isang kabataan, alam mo po nanay, kung ako sa edad ngayon ni Nanay Mila, kung kaedad ko siya, liligawan ko siya. Oh, grabing ngiti ni Nanay Mila. Thank you Lord, sa Diyos ang kapurihan. Amen? Kasi nga may Kristo tayo sa puso natin. Amen po ba? Ayan. Kaya minsan maganda yung mga intensyon natin sa loob ng simbahan. Amen. Pero wag natin laging isipin na tayo ay buhay pa kapag wala sa atin si Lord. Kapag hindi na tayo pumapasyal sa church, sa ministry, wag nating isipin na nabubuhay pa tayo kasi ang katotohanan niyan, patay na tayo spiritually. Wala na tayong buhay. Kumbaga sa ila, wala nang gaas yung lampara, wala nang langis, iimat na lang yung ilaw. Tayo ganun din. Subukan nyo po kapag malakas ang laman sa inyo. Kapag malakas ang laman, mahina ang espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan laging malakas ang espiritu sa atin. Lagi niyong ipanalangin, hindi yan nabibili sa tindahan. Yung pagiging malakas na espiritu sa isang mananampalatay, hindi yan nabibili sa tindahan. Kundi, hiningi yan sa Diyos at pinagpiprayan, Lord, I want more of you and less of me in my flesh. Amen? Lagi mo yan, Lord, gusto ko, ikaw yung mahayag lagi sa buhay ko, hindi yung aking sarili. Kapag yung aking sarili lamang ang makita, ako lang yun, nasa laman ako, karnal ako. Wala akong ibang iniisip kundi pagiging makalaman. Pero kapag ikaw, Panginoon, ang lamang sa buhay ko, wala akong ibang maisip kundi mga makalangit na isipin. Umaawit ako ng mga makalangit na awitin. Wala akong ibang inaawit kundi, alam ko na ikaw ay dakila. Minsan, alam naman natin na dakila ang Diyos, pero hindi nahahayag, hindi nakikita sa buhay natin na dakila ang Diyos natin. Amen po ba? Na may natutunan po ba kayo? Sabi yan sa Romans 2:6. Ang sabi po diyan, for God reward each of us according to what we have done. Ang sabi diyan sa 7, some people keep on doing good and seek glory, honor, in immortal life. To them, God will give eternal life. Ang sabi sa Tagalog, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Amen po ba? Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Kapag ninanasa natin
na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Diyos lamang natin ito matatagpuan. Amen po ba? Tandaan po natin, sa kaharian ng Diyos, marami doon na ginto, maraming putong, pero ang nilalagyan lamang ng korona ay yung mga ginagamit na nagiging soul winner siya. Yung mga ngaluluwa. Kung sa literal, mayroong mangingisda, sa spiritual, mayroong mga ngaluluwa. Sila lamang yung maraming korona doon sa langit. Amen po ba? Lagi po nating tatandaan, friendship with the world is enmity. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi, sabi nga, friendship in the world is enmity in the kingdom of God. Ibig sabihin, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway sa kaharian ng Diyos. Ang palakaibigan ng sanlibutan ay kaaway siya sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Kaya huwag na nating ibigin ang mga makasanlibutan. Katulad ng kwento ko, ang dami kong kaibigan sa sanlibutan. Pero isa man sa kanila na binigyan ko ng pagpapahalaga, kumbaga lahat na effort, ginawa, ginastusan, nireregaluhan ng mga mamahaling regalo, dinadala sa mamahaling mga restaurant. Nung dumating ang panahon, hindi sila naasahan. Kay Lord ko lang natagpuan yung tunay na kaibigan. Amen. Kaya tandaan po natin, mga kabataan, yung pagkipagkaibigan sa sanlibutan ay pagiging kaaway kayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? What are the devil's property in your life? Sa mga oras na ito, ang tanong ko sa inyo, mayroon po bang pag-aari ang demonyo sa inyong mga buhay ngayon? Amen? Isip tayo. Pwede naman tayong pumikit. Isipin ko muna, ano kaya yung pag-aari ni Satan sa buhay ko? Alam niyo po, patotoo po sa inyo. Kaya hinahamon ko po kayo. Ngayon po ay yung pang-apat po namin na pag-aayon dahil nga po yung motive natin ay patungkol sa ating nalalapit na okasyon. So, dumating sa point na nung unang araw, talaga nga makikita mo lahat ang sasarap ng pagkain. Kung gusto mong uminom, ang daming masasarap na inumin. Pero alam niyo po ba ginawa ng Panginoon sa akin? Dahil ako ay nasa labas palagi. Parang natitempt ako na bibili ako ng drinks pero hindi ako bumili. Hinayaan ko po na mula 10 o'clock ng gabi hanggang alas 6 ng hapon kinabukasan. So parang pumapatak na nag-fast ako ng 18 hours. So, nawalan ako ng gana lahat sa pagkain. Tumingin ako sa pagkain, kahit natingin lang, para akong naduduwal. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. Kasi hindi niya hinayaan na mag-grib ako sa pagkain. Kaya ganun po yung pagkapasing hinahamon ko po kayo. Huwag niyo sabihin, ako hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya kasi gutumin ako. Alam niyo po ba, gutumin din ako. Kasi sabi ko nga, mahirap yung nandoon ka sa pag-aayuno tapos marami kang ginagawa. Amen? Pero alam niyo po ba, ang lahat ng iyan napapanagumpayan sa tulong at habag ng Panginoon. Kapag mahal mo si Lord, isipin mo, Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Hindi mo maalala na gutom ka na. Amen? Hello? Alam niyo po ba nung Friday, fasting po buong maghapon. Gabi pa lang fasting na, tapos buong maghapon. Alam niyo po bang nakapagluto po ako ng 2 putahe para sa mga intercessors team na hindi ko po tinikman ang pagkain. Pero po ang outcome, ang sarap naman daw. Masarap nga ba? Hindi ko po talaga yung tinikman. Kasi ayaw ko po na magkasala sa Panginoon. Kasi ang labas po noon, kapag po ako tumikim ng pagkain, parang niluloko ko yung sarili ko. Dinadaya ko yung sarili ko. Ay, wala namang nakakita. Hindi naman ako nakita nila na tumitikim ako ng pagkain. Pero ang katotohanan, ang laki-laki ng mata na nakatingin sa akin. Amen po. Dahil nga sabi nga, He is a God of an omnipotent God. Ibig sabihin, siya ang Diyos sa lahat ng dako. Kahit saan ka magpunta, kita ka ng Diyos. CCTV nga natin si Lord, di ba? Sa ating mga mag-asawa,
sa inyo, sa mga lalaki, ang CCTV nyo sa bahay nyo, ang asawa nyo. Kasi lahat na sulok na paglagyan ng pitaka nyo, kita niyan. Amen po ba? Totoo po ba? Pero sa kabuuan, ang CCTV natin, si Lord yun. Kitang-kita yan ng Panginoon. Amen po? Ano man ang gawin natin, saan man tayo pumaroon, pumarito, kita tayo ng Panginoon. Kaya minsan, sabi nga, yung blessing, hinayaan ng Lord, pinagpapala niya ang mabuti at ang masama. Amen po? Pero, lagi nating tatandaan, sa bandang huli, may paniningil ang Diyos. Amen po ba? Yun yung sinasabi na kapag humarap na tayo sa ating Panginoon, doon na natin makikita na dapat pala nating ipagsulit o ibabalik kung ano man yung ating mga ginawa. Kaya kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, nagpapasakop ka lang, hindi ka nasunod, ipagsusulit mo yan sa takdang panahon, itinakda ng Diyos sa atin. Amen? Makita mo yan, ay bakit kaya nandyan na nasa aklat ng buhay nakalista? Kung ilang taon ako na nakakilala sa Panginoon na hindi ako sumusunod, sayang ng panahon, kilala mo na ang Diyos, hindi ka pa rin nasunod. Nagpapasakop ka lang, pero hindi ka nasunod. Sumusunod ka nga, pero hindi ka naman nagpapasakop. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? Ang revelasyon sa atin, maliwanag po ba? Amen. Lagi nating tatandaan na sa bawat consequences na ating nararanasan, ay hindi po yan nakikita sa una, kundi nararanasan yan laging nasa bandang huli. Kaya lagi nating tatandaan, si Lord ay tapat. Hindi siya nagbabago. Kahit nga sabihin pa na nanghihina na tayo, pero nandyan pa rin ang lakas ng Diyos. Kaya nga, sabi nga doon sa awitin natin, lakas ko'y nagmula. Amen. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Para ano pa, pag mamalaki mo na malakas ka ngayon? Malakas ka ngayon dahil may pera ka? May laman ang bulsa mo? Nagkakamali ka, kapatid. Kahit gaano kadami ang pera ng isang tao, mawawalang lahat yan. Sabi nga, lahat na nasa sanlibutan ito, mawawala yan. Amen. At ang matitira lamang kapag ikaw ay na kay Kristo, ayan ay mananatili magpakailanman. Pinagpala po ba tayo ng ating Panginoon? Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen ba? Inantok pa kayo? Hindi. Alam niyo ba, sabi kaninang umaga ng mga leaders natin, walang gumalaw ng kape sa hulihan. Bakit? Wala namang inaantok. Amen po ba? Uy, grabe naman kayo. Praise the Lord. Alam niyo po ba, ako man din ay parang wala pa akong tulog. Kasi po, 11:30, umuwi po kami galing Cavite. Nag-aral po ako. Mag-almost 3 na, sabi ko, idlip ako. Yung alarm ko 3 o'clock. So hindi na po nangyari yung matulog. Magpahanggang ngayon, I am alive by the blood of Jesus. Bakit? Mahal ko si Lord. Amen? Hindi ako ang nakikita ng Panginoon sa mga oras na ito, kundi siya ang nahayag sa buhay ko. Kung makita niyo man ako na nakatayo dito, hindi ako ang mahahayag, kundi si Lord lagi ang mahayag sa buhay ko. Amen? Kaya salamat sa Panginoon at palakpakan nga po natin ang Diyos. Pinalakas po ba tayo? Amen. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo po'y dumako. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, hindi ko po nalilimutan yun. Kapain po natin yung ating mga sarili ngayon. At hanapin natin kung mayroon pa kayang pag-aari si Satan sa buhay ko. Ano pa yun? Halimbawa, hindi nyo alam, kung wala kayong knowledge, kung ano yung pag-aari ng demonyo sa buhay nyo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa number 1, pag-aari ng demonyo ay yung kakuriputan, yung pagnanakaw. Ano ba yung pagnanakaw? Ano ba yung ninanakaw ng diablo sa buhay nyo? Yung inyong katapatan. Amen po ba? Hello. Don't be offended. God is good. Ninanakaw ng diablo sa buhay ng isang mananampalataya ay yung katapatan. Amen? Maliban na tayo'y maging tapat sa Diyos, sumunod at magpasakop sa kanyang pamamahala,
doon lamang natin mararanasan na tunay nga na pinagpala tayo ng Panginoon. Pangalawa na pag-aari ng dyablo sa buhay mo, yung bisyo, vices, whatever vices you have right now, surrender mo na yan kay Lord. Hindi ka na nararapat dyan. Kay Lord, kapag aari ka na ng Panginoon, ano ba yung mga bisyo? Gusto nyo bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng bisyo. Yan. Don't be offended. Pagtaya sa loto. Pagpapataya sa loto. Yan po ay isang bisyo. Pag-aari pa yan ng demonyo. Kung gusto mong masakop ka ng Panginoon, kung gusto mo na may surrender ang buhay mo sa Diyos, iwanan mo na yung lahat na pag-aari ng dyablo sa buhay mo. Amen po ba? Mahalin natin si Christ. Mahalin natin si Kristo. At una siyang nagmahal sa atin. Minsan hindi natin alam na mahal, hindi natin nalalaman na mahal pala tayo ng Diyos. Pero ang katotohanan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo mahal ng Diyos, sana hindi siya nagpapako dyan sa krus. Amen po ba? Kaya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus dyan sa krus ng Kalbaryo, pagpapatunay na mahal niya ang tao. Pagpapatunay na gusto niyang mapanumbalik ang relasyon natin sa kanyang amang nasa langit. Kasi dati wala tayong relasyon sa Diyos. Dahil sa pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, nanumbalik ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya siya lamang ang ating tagapagligtas. Isinilang siya para maging tagapagligtas nating lahat. Amen po ba? Praise the Lord. Sa oras na ito, limiin natin ang presensya ng ating Panginoon. I know God is now here. The Holy Spirit is now here. He is manifesting in each and every one of us. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Lord, sa mga oras na ito, let your glory unfold us, manifest us in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Pupurihin at pupurihin ka pa rin namin, Panginoon. Sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng mga sirkumstansya na aming kinakaharap ngayon, you are so good. God is good. Napakabuti mo nga, Panginoon. Wini-welcome namin ang iyong presensya sa mga oras na ito. Linisin mo po ng iyong makapangyarihang dugo ang aming buhay. Cleanse with your precious blood yung lahat na bahagi ng aming mga katawan. Yung mata, yung pandinig, yung bibig, yung puso, yung kamay, yung panyapak. Lahat na aspeto ng buhay namin. We all surrendered it to you in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po sa salita mo na aming napakinggan ngayon. Patuloy mo po, Panginoon, na disiplinahin ang aming mga sarili. Disiplinahin mo po ang aming mga buhay nang sa ganun kami ay makasunod at makapagpasakop sa iyong kalooban in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, naway na paluguran ko ang iyong dakilang pangalan sa pagka-deliver ng mensahe mo, Panginoon, sa kabuuan ng kongregasyon namin. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Luwalhati sa iyong kadakilaan. Luwalhati sa iyong banal na pangalan in the name of Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. There is none like you, O God. Wala kang katulad, Panginoon, sa buhay namin. In Jesus' mighty name, Amen. Praise the Lord! Ay napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kung wala ang salita ng Diyos,
hindi natin makikilala si Lord. Hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin ng submission at pagsunod. Kasi nasa Biblia naman po lahat yan. Amen? Yung obedience at saka yung pagpapasakop. Hindi natin alam yung kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Ang kailangan sa atin ay maging totoo. Maging totoo sa Diyos. Maging tapat sa Diyos. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Maging totoo sa Kanya. Maging tapat sa Kanya. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Sabi ng Biblia na sa saliksik ng Diyos, ang bawat laman ng ating isip at puso. Wala tayong may tatago sa Kanya. Amen? Kaya ngayon, tinitingnan na Lord kung sino yung totoo, sino yung tapat. Kahit na araw-araw ka pumunta sa simbahan, kung hindi ka totoo, hindi ka tapat, wala rin kwenta yun. Magkaroon naman ng halaga yung ating buhay kung tayo maging totoo sa Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat totoo tayo. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat nandun yung ating katapatan sa Diyos. Amen. Kaya, yung mga prayer natin, sabi nga ng mga tao, ba't ang payat-payat mo? Ba't namamayad daw ako? Hindi na mahalaga sa akin yung malaki ang katawan ko. Aanin ko man ang katawan na malaki kung ang mga tao ay mapahamak sa impyerno. Yung compassion ko ngayon ay ang maligtas ang mga tao. Magkaroon ng pagpatawad ang Diyos sa kasalanan ng tao. Amen? Kaya gaano man kalayo ang isang tao, kung ang ating pananampalataya ay totoo, kaya siyang abutin ng Diyos. Kapag totoo yung ating pananampalataya, pananalig sa Panginoon, napapakilos natin yung power ng God. Kumikilos lamang ang kapangyarihan ng Diyos kapag may totoong pananalig sa Kanya. Alam ng Panginoon yung totoong pananampalataya at hindi totoo. At alam niya yung ating mga prayer ay tinutugon ng Panginoon. Kapag totoo yung ating mga panalangin. Kaya ang gagawin natin, lahat ng prayer, i-receive natin. Tanggapin natin na may panampalataya. Marunong ka ba mag-receive? Marunong ka ba mag-claim? Baka receive lang, hindi mo pa maintindihan. Bawat bambagitin ko, i-receive mo. Para sa iyo yan. Tanggapin mo na may panampalataya. I-claim natin yung mga pangako ng Diyos. Ikaw na nakikinig sa YouTube, sa Facebook, sa impapawid sa internet. Lahat ng prayer ko, i-receive mo. Dahil yan ang puso ko. Yan ang lagi kong panalangin sa Diyos. Kayong lahat na sa loob ng simbahan. Kasi kayo ang una makatanggap nito. I-receive natin yung power ng God. Tandaan po natin, napapakilos natin ang Diyos kapag may panampalataya.
Totoong pananampalataya. At walang bagay na mahirap sa Diyos. Lucas chapter 1, verse 37. Sapagat walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos kung mayroong panampalataya sa Kanya. At ang mga panalangin ito ay para sa ating lahat. Ang dalangin ko sa Diyos na lahat ng tatanggap nito ay matanggap niya sa kanyang buhay. Idalangin din at sa Lord yung ating mga pamilya, yung mga tao. Kasi napakahirap ang impyerno. Ang impyerno ay walang lagusan. Wala kang malulusutan. Kapag ikaw nahulog na sa impyerno, hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya habang may pagkataon pa, tayo ay nagpipray na ang tao ay huwag mapahamak. Na ang tao ay maglikha ang Diyos ng malaking panampalataya sa kanyang puso. Ang panampalataya ay isang pagtugon sa pagtawag ng Diyos. Amen. Yung pananalig, tugon ng tao yan sa Diyos. Pagtawag ng Diyos sa Kanya. Ang kailangan maging totoo tayo. Aawit tayo ngayon sa Panginoon. Alam na yung prayer at saka worship, may power din yan. Acts 16:25-26. Noong si Pablo at Silas ay nalangin at napuwi sa Diyos, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Nagkaroon ng power ng deliverance. Nakalas lahat ng tanikala. Natanggal yung mga kandado ng bilangguan. Gaano kalakas ang power ng Lord? Napakalakas. Walang katulad. Nakalaya yung mga bilanggo. Dahil sa power ng prayer, power ng worship. Ang nagdadala po dito ay ang panalangin. Yung matinding desire na kahit sa pagbuburi lang, magkaroon na ng pag-release ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat ng nanood, nakikinig sa atin. Sa araw na ito, sa hapong ito, tanggapin natin na may panampalataya. Ano mang aking panalangin sa inyo? I-receive natin. I-claim natin yung mga pangako ng Diyos na walang pag-alinlangan. Magtiwala tayo sa Diyos dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Huwag mo na itanong bakit mahal ba ako ng Diyos. Sapat na ang mapakos sa krus. Mamatay sa krus para sa ating mga buhay. Kaya tayo i-awit sa Panginoon. Pag-awit na sa puso. Magkaroon ka ng malalim na desire. Ikaw ang Sa Panginoon. ako'y Dahil tinitingnan ang bawat laman ng puso natin. piling mo sa bawat oras na lumilipas. Ikaw ang hinahanap ko. Sa pagsubok Ang pagiging totoo sa Diyos ay napakahalaga. Yung pagiging tapat sa Diyos ay napakahalaga. habang buhay di mag-isa. Kapag ikaw ay
ka sa harapan ng Diyos. Ang hangarin, Mag-focus ka sa ika'y Kanya. pupurihin. Huwag mo hayaan na mag-distract ka. At walang iba. Alam ko na ikaw ay dakila. Tingin mo sa Diyos. Ang pinakabagay na nananais mo sa Kanya. Anong magagawa? Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos Saan ang Espiritu ng Diyos na doon ang kalayaan? Kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Ikaw ang tanging buhay ko. Ako'y payapa. Saan man may dalawa tatlo na kalipon? Sa pangalan ng Panginoon, nandito siya sa ating Sa kalagitnaan. bawat oras Matthew na 18, lumilipas, verse 19, ikaw ang hinahanap ko. Sa pagsubok ay kasama ka. Huwag tayong mag-alinlangan. Habang buhay, Ibigay natin yung ating pananalig sa Panginoon. Lahat ng hangarin, ika'y pupurihin. Ikaw lang at walang iba. Alam ko ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ayong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Dakila. Praise God! Praise God! Praise God! Alam ko na lahat ay walang magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Praise the Lord! Praise the Lord! Ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Gamitin natin yung ating buong pagtitiwala sa Diyos. Ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Gamitin natin yung power of God. Di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Pwede ba tayong tumayo lahat? Alam ko na ikaw
tumayo sa pananampalataya. Maging totoo sa Diyos. Maging tapat sa Diyos. Di mo ko iiwan. I-receive ninyo lahat ng aking panalangin. Tanging Diyos ko ay ikaw. I-receive natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaligtasan ng ating pamilya. Sabihin natin, receive! Alam ko na lahat I-receive natin yung kaligtasan ng ating buhay. I-receive natin yung kaligtasan ng buhay ng ating pamilya. mo ko iwan. I-receive natin yung masaganang buhay. Kasaganaan, prosperity. Ikaw I-receive natin yung kasaganaan ng Panginoon. ikaw Yung prosperity na Panginoon, i-receive natin. alam ko na I-receive natin yung kalakasan ng Panginoon. magagawa. Kalakasan ng ating pamilya. Di iwan. Kailan I-receive natin yung ating tagumpay. Diyos ko ay ikaw. Tagumpay ng ating pamilya. I-receive natin yung proteksyon ng Panginoon sa ating buhay. I-receive natin yung proteksyon sa ating pamilya. I-receive natin yung healing. I-receive natin yung healing kung may karamdaman ka. I-receive natin yung miracle ng Lord. I-receive natin yung deliverance. I-receive natin yung pananampalataya sa Diyos. Ilagay sa puso natin ang pananampalataya. I-receive natin na ilagay ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig. Di mo ko iiwan. Kailanman I-receive natin ang kagalakan ng Panginoon. Ilagay sa ating puso. alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na Puspusin mo kami lahat ng iyong kagalakan. Sabihin mo, ilagay sa puso mo ang kagalakan ng Panginoon. kailanman I-receive natin ang power ng God. Ang anointing ng Lord, i-receive natin. ikaw Sabihin natin, receive it. alam ko na lahat ay iyong magagawa. I-receive natin, receive. Di mo ko iniwan. Receive power. Tanging Diyos ko ay ikaw. Alam ko na Receive healing. ikaw ay Receive miracle. dakila. Receive deliverance. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kailangan di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Lord, ibukas mo ang langit para sa amin. Hapong ito. Hindi namin Lord ang karunungan. Punuin mo kami ng kagalakan mo sa paghahandog sa iyo. Punuin mo kami ng kagalakan mo Lahat na iyong sa aming paglilingkod sa iyo. magagawa. Punuin mo kami ng kagalakan mo, Panginoon. Iligtas mo ang mga kaluluwa ng tao. Iligtas mo ang aming pamilya.
Kailanman I-claim natin yung mga pangako ng Diyos. Kaya Abraham, Isaac at ako. Deuteronomio, chapter 8, verse 17, 18. Yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan, yung kalakasan, i-receive natin. Sabihin natin, receive, receive, receive. I-receive natin ang buhay. Buhay na masaganang lubot. John 10. I-claim natin. I-receive natin. Sabihin natin, receive, receive. Receive, receive it. Kailanman tanging Diyos ko ay Lord, pagpalain mo mga puso namin. Hindi ko pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming buhay. Puspusin mo kami, Lord, ng iyong Espiritu. Pagpalain mo lahat ng tagapagay natin. Sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa ibuhay. Abutin mo sila, Panginoon. Dahil walang bagay na mahirap sa iyo. Walang malayo sa iyo. Lahat ay malapit lang. Sa pamagitan ng aming panampalataya, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa oras ito. Salamat, salamat. Sa hapong ito, sa pagkilos ng iyong kapangyarihan. Salamat, salamat sa pagtugo mo namin panalangin. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Patuloy mong palakasin ang aming pisikal. Patuloy mong palakasin ang aming mga espiritual na buhay. Patuloy mong palusugin ang aming pisikal. Patuloy mong palusugin ang aming mga espiritual na buhay. Salamat, salamat. Sa pagtugon ng panalangin. Salamat, salamat po. Sa pagdinig mo ng aming panalangin. Tanggapin mo yung aming panalangin. Thank you, Lord. Sa hapong ito. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagpasalamat, parangal sa pangalan po ni Jesus. Amen! 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 Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin si Jesus Cristo. Amen! Amen! Tanging Diyos ko ay